Bata pa lang, mahilig na akong lumungoy sa dagat. Pero iba pa noon ang pananaw ko tungkol sa mga nakatira rito. Siyempre, lumaki ka na napapanood mo yung mga Diyos, yung mga ganyang palabas. So, may fear ka na sa dagat eh. Kumbaga may natural ka ng takot sa dagat na alam mo dyan nakatira si Diyos. O yung mga pating na nangangain ng tao. Pero nang natuto ako mag-dive, iba na ang naging pagkilala ko sa mga underwater creatures. May isang lugar dito sa Pilipinas na talaga naman lagi kong binabalikan para mag-dive. Dito na yun sa Batangas. Nandito tayo ngayon sa Calatagan. Dito sa bayan ng Batangas ang naging first dive destination ko ngayong 2011. At ang mga notorious at kinatatakutang nilalang ng karagatan, handa akong makaharap. Labig. Hanggang sa makasalubong ko na ang isa sa mga siga ng karagatan. Ang mga barakuda. Pag sinabing barakuda, nakakatakot na isda yan. Some of them were bigger than my arm. Karamihan sa kanila. Yung iba, yung mga malalaki, nasa harap. Yung mga smaller, mga juvenile, nasa likod. And it was a big group. Mahaba ang katawan at matalas ang ngipin. Iyan ang unang mong mapapansin sa kanila. Ayon sa mga kwento-kwento, nangaatake raw ito. Pulupulutong silang sumusugod para sa kanilang kakainin. Ang barakuda, sa laki pa lang matatakot ka na eh. Dahil una-una matulis yung nguso niya, kung aatakihin ka niya, tusok atakay ka. Pero hindi kanya atakihin hanggat di mo siya pinapakialaman. At totoo nga, dahil sa dami nila, ni isa, walang umatake sa akin. Maya-maya lang, isang tila galit na moray eel naman ang pumukaw ng aking pansin. Hindi ko mawari kung galit ba siya sa amin at naistorbo namin ang kanyang pamamahinga o talagang ganito lang siya sumalubong sa mga bisita. May nai-report na ngang insidente kung saan naputol raw ang daliri ng isang diver nang makagat ito ng moray eel. Yung moray eel na nakita namin, medyo malaki-laki na nakatago doon sa ilalim ng krus sa cathedral. Very shy siya. As in talagang ayaw niyang lumabas doon sa butas niya. So, I guess that shows talaga na umiiwas siya. Kailangan niya magtago sa mga batuhan dahil madaling makakain ang kanyang mahabang katawan kung nakalabas ito. Kaya siya nagtatago doon para ma-protect yung body niya at yung ulo na lang yung nakalitaw. Isa pa, yung kanyang feeding behavior kasi, usually yung mga kinakain niya nandun sa may mga batuhan. So, kaya nakaabang lang siya doon para pag may dumaan na pagkain, tsaka niya lang i-grab. Tapos babalik na naman siya doon sa parang pinakabahay. At sa aming paglilibot pa dito sa ilalim, makakaharap ko ang pinakangingilagan ng lahat. Ang mga pating. Hindi natin territory to, so we have to respect yung natural balance na nandyan. Ini-enjoy lang natin yan.